Narinig kong sabi ng biyenan ko, pauwiin mo na lang yung hayop na yan sa kanila. Dagdag palamunin lang yan dito. Batugan ng biyenan ko at pagkagising ay dumidiretso na agad sa chismisan. Ni hindi nga makamumog or makapagpalit pambaba. 24 years old na ako at nagtatrabaho ako sa Laguna. Doon ko na-meet yung ka-LDR kong boyfriend. 5 years din kami nagbibideo call at chat lang nung nasa amin pa ako sa Iloilo. Aaminin ko na napunta ako sa kanila nung nagkita kami at nalaman yun ng boss ko na may-ari ng pharmacy. And that time siniraan ako ng boyfriend ko gamit yung account ko at chinat niya yung boss ko sa pharmacy. Sinagot-sagot siya ng boyfriend ko at saka ako pinaalis ng may-ari ng pharmacy. Doon ako nakitira sa bahay ng boyfriend ko kasi no choice ako at wala naman akong matitirhan. Okay naman yung pamilya niya nung unang dumating ako. Pero buong akala ko lang pala. Makalipas ang ilang buwan namin pagsasama sa isang bubong ng binan ko, lumabas na po uti-uti yung ugali niya. Magkabukod kasi kami ng sinaing at ulam namin. At pag hindi sila nabigyan, pinagchichismis niya sa mga kaibigan niya na madamot daw kami. Na pati mga hipag ko ay ang sasama rin ng pag-uugali. Pinagtatanggol naman ako ng asawa ko kapag laging nagbubunga nga ang mama niya. Na minsan narinig ko pa na, pauwiin mo na lang yung hayop na yan sa kanila, dagdag palamunin lang yan dito. Tanong naman ng asawa ko na, bakit ikaw ba yung nagpapakain sa kanya kung makautos ka? Na sa totoo lang, iuwing-uwi na talaga ako sa amin kaso wala akong trabaho at wala akong pamasahe. At nasasaktan ako sa mga oras na yon. May nakilala akong babae doon na malapit ang loob ko sa kanya. Pag wala akong pagkain, siya yung nagbibigay ng pagkain sa akin. Kasi yung biyanan ko nakain lang pero hindi man lang ako inaalok. At walang tinitirang pagkain sa akin sa kaldero. Hanggang sa nabuntis ako at nanganak na nga. At yung biyanan ko yung naglaban ng mga damit ng bibi ko twice yata. Pinagkakalat niya agad sa labasan na ginagawa ko raw siyang alipin at siya ang gumagawa sa bahay nila. Batugan kasi yung biyanan ko at pagkagising sa umaga diretso chismisan agad siya. Na di nga makapagmumog or makapagpalit pambaba man lang. At dahil doon niyaya ko na yung partner ko na umuwi na lang sa amin hanggang sa pumayag naman yung partner ko. Kahit na nga sobrang sama ng binan ko, hindi ko magawang sumagot sa kanya. Pinapayuhan kasi ako naka-close kong babae doon na wag na akong sumagot sa binan ko kasi masama raw yun. Isang araw nung nasa evacuation kami kasi nga bumagyo at baha sa amin. Yung baby ko that time ay 5 months na. Yung kapatid ko nag-chat sa akin. Umuwi ka na lang at si mama na yung magpapamasahe sa'yo. Nung nagpaalam ako sa partner ko, hindi naman siya papayag na aalis ako nang hindi siya kasama. Pinadalhan kami ng pamasahe naming dalawa kasi ayaw nga magpaiwan ng partner ko sa mga magulang niya. Dahil kawawa siya doon at pag wala siyang ambag sa pagkain hindi siya pinapakain. At hindi tao yung turing sa kanya. Hanggang sa nangyari na yung matagal kong hinahangad na makauwi ako sa aming lugar. Masaya ako at hindi na ako na-stress. Pero Mami Len, tama ba yung ginawa ko na inuwi ko yung partner ko dito sa amin? Na kasi sinisisi ako ng binan ko na bakit daw sinama ko yung anak niya. Ayaw naman magpaiwan ng partner ko sa kanila kasi hindi gusto yung ugali nila. At sa pamilya ko nararamdaman ng partner ko na may pamilya siyang totoo. Sana Mami Len mabasa mo yung aking kwento. Letter sender, Rose ng Iloilo. Pag nag-live-in na lalo't may anak, hindi na dapat kino-question kung tama bang magkakasama kayo. Kasi the moment na nagkaanak kayo, iisa na kayo Pero ramdam ko na isusulat mo ulit sa akin yung partner mo. Kasi sa unang sadsad ng kwento, may attitude siya Siniraan ka sa work kaya ganyan yung naging ending. Na sana una palang nag-chat ka na lang sa pamilya mo at hindi na nagpalahi. Kasi sa sarili nyo palang, kayong dalawa palang kulang pa nga What more pa ngayon na 3 na kayo? Sa kwento mo, hindi kayo ready, nakakaawa lang yung bata. Na hindi biro magpamilya lalo na't hindi financially stable. If magkaroon ng problema sa pagbalik mo sa work at maulit-ulit yung senaryong siraan, make sure ka mo na kaya kang buhayin. Sa sitwasyon nyo, hindi pwedeng isa lang yung kakayod. Kapag hindi nagkaigay, soli mo na, balik mo sa nanay niya. At yung binan mo na sinabihan kang hayop regarding sa pagkain issue, sadyang masama yung ugali, cut ties. Pag ganyan, delikado ka magkautang na loob. Ika nga, malalaman mo ang isang tao kung mabait kapag di nagdadamot sa pagkain.